Hello, isang magandang umaga po mga agri-farmers. Welcome back naman po ulit sa ating maliit na channel, Sarge TV. Ay, grabe yung ano dito sa amin agri-farmers. Yung atake, yung punggos. Kasi nga, matagal yung init pagkatapos biglang umulan. Yung ulan naman pa, inday-inday kung tawagin sa amin. So, pang matagalan hanggang magdamag. So, ang ginawa natin ay, yung ating pipino, yung katabi natin ay may maraming punggos at nag-yellow na sa amin dito dahil din dito sa white flies, kasi carrier talaga yung white flies sa mga punggos din. So spray tayo ngayon at i-share ko sa inyo yung mga ginagamit natin ngayon. Bago na ito, hindi na natin iulit-ulit yung mga dati nating ginagamit. So ito yung bago nating pang control. So ito yun sila mga agri-farmers. Ito meron tayong bagong Oberon. So si Oberon, insecticide siya na dual action. So meron siyang abamectin at saka sphingosine. Ano yan? Hindi ko masyadong, hindi maklaro. Yan. Sa ating camera hindi maklaro naman. Yan. Spiromycin. Spiromycin. At saka abamectin, yung active ingredients niya. So dalawa, bago to agri-farmer. So magaling to sa yung mga trips, saka mites. So active, dalawa tong active ingredients niya. So mas maganda siguro to. Subukan natin to. At saka curative tayo, si Score, hindi pa rin mawawala. Si difenoconazole. Difenoconazole. At saka ito yung pangbato niya, si Manzit. So weekly lang tayo dito, weekly din tayo dito sa Manzit. So ito naman yung kartat na ginamit natin kasi wala nang padan. So Rampage tayo. Ito lang muna yung gagamitin natin. So dalawa yung insecticide natin, ito itong dalawa, at saka dalawa din yung fungicide natin pang control, at saka pang cure. Kasi pakita ko sa inyo yung status ng ating pipino. Ito yung itsura ng ating pipino. Diyan sa kabila may problema na. So dito sa atin hindi pa naman, kaya pa naman kasi paakyat pa lang. Ito yung ating pipino. Yan, may mga nakikita na kayong nag-umpisa ng mag-yellow. Yun. Pero dito sa kabila, wala na. So may tendency na hindi natin ma-prevent, lilipat dito. Yun Yan. So maging ganyan yung sa atin kung hindi natin ma-prevent. So spray tayo ngayong hapon. So picking na naman tayo agri-farmers. Ito yung ating pipino. Update nga pala, pang 12 harvest na natin. So kung mag-harvest tayo ngayong hapon ay pang 13 harvest. So meron ng bunga sa taas. Wala, tinapro na namin kasi mataas na. Yun, marami pang bunga. May mga bunga pa agri-farmers. Ang variety ng pala na ito ay may mga tuy-tuy, mga maliliit. Yan yung mga panghuling bunga. Mega C F1. So mag-try tayo ng Legacy na naman tayo. Ito, meron pa. Meron pang sa baba, meron pang may mga naiiwang mga ganito. Mga ganyang tuy-tuy. So hoping sana makaabot to sa New Year. Update naman din sa ating labuyo. Daming bunga nating labuyo agri-farmers. Yan, puro bunga yan. Kaya lang hindi pa hinog. Dito, napakaraming bunga dito. Ito, malalaki, green. Ano lang to? F2 seeds lang to. So pinoproduce lang natin to sa mga nakuha natin dun sa palengke. Ito. Yan, halos lahat bunga. Dami niya kung magbunga. Ito. So harvestin natin to sa ngayon sigurong 23. So yun yung update natin dyan kasi nag-yellow na talaga yung sa atin. So hindi natin hayaan. Tulungan natin ating tanim. At saka ang palaya din natin, kailangan na nating mag-apply ng mga matatapang na fungicide. So sa ampalaya natin, 10th harvest na tayo. Nakakuha lang tayo ng 200 plus pa rin.
Tsaka dito sa ating pipino, 400 plus. So, sa mga nagtatanong, ano to? Pipino, isang lata lang to yung tinanim natin. May natira ditong 150 plus. Ito yung lata. Oh. Ito yung ano niya. Meron pang natira sa ilalim. So, hindi siya naubos. Mangga nga pala, agri-farmers. Cebu. Ano? Hindi siya na ubos. So, kaya marami yung harvest natin kasi nagpipiking kami tuwing hapon at pagkatapos umaga harvest na naman. So, bali dalawang harvestan kasi nga ginawa natin ganon kasi lugi tayo sa tracking kasi ang tracking napakamahal. So, doon makabayad tayo sa tracking. Saka sabay din natin si ampalaya kung sakaling mag-harvest tayo ng ating pipino. So, minamatch natin din si ampalaya. So, ang ampalaya natin ngayon ay 3 days yung gap after harvest. Harvest na naman tayo para pag harvest ni pipino, pag pangalawang harvest ni pipino, sabay na si ampalaya. So, medyo hindi na tayo malulugi sa tracking. So, hanggang doon lang muna, agri-farmers. Ito yung resibo natin kahapon, agri-farmers, sa ating income, sa ating pag-harvest. So, sa ampalaya natin ay ano to? Dalawang klase ito. May A at saka B. So, yung A natin ay napaka-stricto kasi dito, agri-farmers. So, ang income ng ating ampalaya ay ito. 600 sa isa at saka yung isa 910. At saka meron ditong pahabol na yun sa ibang resibo, pero ito lang yung mapakita ko. So, itong mga naka-encircle, yun yung mga na-total sa ating harvest. So, itong 630, i-add mo itong 910 at saka itong 540. Meron ding 672. So, dito rin meron tayong 3 ayan na to. 4,000 ano. So, ito yung naka-encircle. Ito, 5,219. Tsaka, i-add din itong 1,271. So, ito yung total nating na income kahapon. So, 9,242. Yun yung ating na income sa ating ampalaya at saka pipino. So, si pipino natin, ito nakikita nyo. May mga ganyan, B. So, class B. So, dalawang sako lang. 49 at saka 37. So, dito naman banda sa class A, meron tayong 53, 54, 47, 49, 55, 55. So, ang total natin ay 313 kilos. So, less 6 kilos kasi nga may mga mabubrusing. So, yun yung total natin, 307. So, yung 307, i-multiply natin sa 17 pesos. So, ito yung resulta. 5,219 ang na-income sa ating isang latang pipino. At add natin yung sa ating ampalaya na 1,271 at saka 630 at saka 910 at saka 672. At meron ding 540. So, ang natotal natin ay 9,242 agri-farmers. So, yun yung na-income natin sa kahapon. So, every 4 days, magsabay si ampalaya at saka si pipino. Pero sa ating pipino, maintain, ito lang talaga yung income. Yung na-harvest din namin noon, 5,000 plus din yun. So, tuloy-tuloy na yan hanggang hanggang pakunti-kunti na siya kasi nga nasa taas na siya nagbunga. So, yun yung na-income sa ating pipino agri-farmers. Kung subukan nyo magtanim ng isang lata, kaya lang, ang ginawa natin napaka-trabahoso. Kaya, kung itry nyo ito, so, maging ready kayo sa mga variables. Kasi, yung trabaho, grabe. Nagpro-pruning kasi kami. Kaya may, lahat ng sanga ay nagbubunga dahil sa pruning. So, hanggang doon lang muna, agri-farmers. Sa mga nagbabalak dyan na magtanim, so,
Pwede kayong mag-comment dyan. Sasagutin natin yung mga comment nyo kung anong mga steps datin dito sa paraan lang na napakamura, hindi magastos. Sa atin kasi, ginagawa natin, hindi tayo nag-expense ng napakalaki. So, more on hands-on lang talaga tayo. Yun yung makatipid. Kung gusto nyo magtanim at kayo yung mag-hands-on, makatipid kayo talaga. Kasi, lalo na kung alam nyo ang mga paggamit ng mga medisina. So, sa mga baguhan dyan, kung bago pa yung area nyo, doon kayo sa pinaka-mild. Kung pwede, isang kutsara lang, isang napsak. Basta may kaunting ano lang, pampaamoy lang talaga. Kasi kung susunod kayo sa ibang ano na pataas-taas ng dosage, yun magkaka-immune yun. Katapos, drain yung harvest mo, yung income mo, maubos din yan. So sa atin dito, ano lang, pang ano lang talaga, pang buhay-buhay lang. So kailangan lang talaga kung ano yung mga target na sakit, yun yung titirahin natin. Kaya dito, nag-yellow. Kaya pa natin itong kontrolin kasi ano pa ngayon? December 20. So may mga 3 linggo pa tayo, mabubuhay pa itong pipino natin hanggang New Year. So mga January, meron pa to. So makakarbis pa tayo ng matagal. So yun lang agri-farmers, ang mai-share ko sa inyo sa araw na ito. At kung bago pa lang kayo sa ating maliit na channel, huwag kalimutan pong mag-subscribe. Please naman po. At saka paki-like na rin po at paki-share. Pindutin yung notification bell para updated kayo sa gagawin nating video regarding sa ating pagugulayan na kung saan pinakamurang paraan. So, yun lang yun yung masasabi ko sa inyo agri-farmers kasi hindi naman tayo commercial farming na kagaya ng iba na mga pang ano talaga. So, sa atin lang talaga dito buhay-buhay lang. Pero worth it naman kasi parang negosyo na rin to. Income ka naman. Kaya lang matrabahoso. Napaka-laborious at saka maraming variables. So, hanggang doon lang muna agri-farmers at God bless. Advance Merry Christmas and a Happy New Year.